Paano natin mapalago at mapabunga ang salita ng Diyos sa ating buhay? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan na may nasa baybayin sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibasay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sila ng kapatawaran. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inialis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga bining nalaglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinuturo ng ating Panginoon sa mga tao ng salita ng Diyos ay epektibo. Ngunit kailangan nito ang mabuting puso upang ito ay lumago at mamunga ng maraming bunga. Hindi nakapagtataka kung bakit sa isang komunidad lahat ay tumatanggap ng parihong salita ng Diyos, ngunit ang resulta ay nag-iiba-iba mula sa isa't isa. Hindi ito usapin ng pagtanggap o pagkakaroon ng salita. Ang puso ay dapat hanggang tumanggap at panatilihin ito. Ibig sabihin, itinuturo sa atin ng talinghaga na ang paglago at pag-unlad ng salita ng Diyos ay nakasalalay rin sa uri ng lupa na tumatanggap nito. Sa pagsasaka o agrikultura, napakahalaga ng maayos na paghahanda ng lupa. Gayon din, ang salita ng Diyos ay maaari lamang lumago at magbunga ng marami
Kung ang lupa ng ating puso ay mataba, paminsan-minsan, binabasa natin ang kasulatan o naririnig ang salita ng Diyos na ipinahayag sa misa. Tumitimo ba tayo sa binabasa o naririnig natin? Kontento ba tayo sa pagbabasa o pakikinig lamang? Layunin ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kung hindi natin ginagawa ang ating natutunan, hindi tayo magbubunga. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama sa langit, sa aking paghahanda sa mga hamon sa hinaharap, hinihiling ko ang lakas na maging tulad ng mabuting lupa, handang tumanggap ng iyong salita at lumago sa pananampalataya. Tulungan ninyo akong maging matatag tulad ng mga butil na nahulog sa matabang lupa upang makapagbunga ako sa aking paglilingkod sa aming bansa at purihin ang aking tungkulin bilang sundalo sa hukbong katihan ng Pilipinas. Gabayan ninyo ako at ingatan sa harap ng mga pagsubok tulad ng pinakalma ninyo ang bagyo para sa inyong mga alagad. Naway manatili akong nakatanim sa inyong pag-ibig at biyaya habang tinutupad ko ang aking tungkulin ng may tapang at integridad. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.